Okay, let us read Matthew chapter 16, verse 24 to 26. Sabi po dito, kayo pong magbasa, come on, ng malakas. For what profited a man if he gains the whole world and loses his soul? What shall a man give in exchange for his soul? Tayo po ay manalangin. Panginoon, tunay nga po, Lord God, na Ikaw ang Diyos na buhay. Lord, maraming salamat sa iyong mga salita, Panginoon, na aming pagbubulay-bulayan sa umagang ito. Lord, mangusap ka po sa bawat isa sa amin. Amin pong dinadalangin, Lord God, na hayaan mo po na ang aming mga puso ay maging bukas upang yakapin, Lord God, ang iyong katuruan. Lord, speak, for we, your servants, are listening. And we also remember, O God, our pastor, Lord God, who is speaking right now, Panginoon, sa Zion Valenzuela sa kanilang anniversary. Lord, we pray for your, Lord God, strength to be upon him. Yes, Lord, as a leader, Lord God, this is a discouraging time also, Lord God, for him. But Lord, we pray, Lord God, that Lord, in this situation, dinadalangin po namin, mangusap ka, Panginoon, Lord God, through him. Comfort him that Lord, he would be able to comfort also, Lord God, your people, Panginoon, at Zion Valenzuela. I-bless mo po ang kanilang anniversary. We also remember Pastor Randel, Lord God, na hindi po siya nakarating, Panginoon, Lord God, sa anniversary ng Zion Valenzuela to speak because, Lord, nabaha sila. Dinadalangin po namin, Lord God, yung pagbangon sa bahang ito. And Lord, we pray, Lord, if this is not only natural calamities but also man-made, Lord, dinadalangin ko po nawa that they would receive justice. Lord, speak unto us, O Lord, for we, your servants, are listening. Lord, itago mo po ako sa iyong likuran at ikaw lamang po, Panginoon, ang siyang, Lord God, mahayag, maluwalhati, Panginoon, at maparangalan. In Jesus' name, we pray, Lord God. Amen and amen. Maaari na po tayong maupo. Ayan, so yun po yung dahilan. Si Pastor Albert ay biglaan po nag-speak sa Valenzuela sa kanilang anniversary dahil binaha po ang ating head minister. So, okay. Sa atin pong binasa, ayan, sa Matthew chapter 16, verse 24 to 26, hindi na po ito bago sa atin. Okay? Alam niyo po, nung Thursday, si Jihaya ay naaliw na magbunot ng puting buhok ko. Ayon. Buti na lang kanyo at si Jethro ay nasa school pa kasi kung hindi, malamang sa malamang magbabayad ako sa bawat puting buhok. Kasi kay Jethro, everything is business kung may gusto siyang laruan na bilhin. Ayon, talagang yung serbisyo niya ay may kapalit. Pero hindi palagi, pag halimbawa, nag-SM kami, tas nag-window shopping sila, talagang window shopping lang, tas may nagustuhan siya, hindi yan hihingi, tas maghahanap na yan ng paraan, paano kikita. So, merong, yung kanyang serbisyo ay may kapalit. Tapos, sabi ni Jihaya, habang binubunot niya, sabi niya, Mama, sabi niya, you really are getting old. Sabi niya, you have many white hair. Sabi ni Jihaya sa akin, and I realized, habang nagkakaedad po tayo, we are great traders. Nabubuhay tayo ng lahat may kapalit. We live in a constant change, trade. Simula sa pagkain, para makakain ka, gagastos ka, tama? Simula sa bawat lakad, sa bawat sakay, may pamasahe, may gas. Tama po ba? Zion Bataan, Zion Baliwag. Amen? So lahat may biyahe. At para magkapera ka, may kapalit. May kapalit na lakas, oras, sakripisyo. Amen? Kahit yung simpleng paghinga. Sige, exercise po tayo. Sumunod po kayo ha, upo po kayo ng straight. Ayan, maayos, yung komportable kayo. Ayan. Sundan niyo po ako. Inhale. 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 Hindi nyo na kaya. Okay, tama na. Baka mag-collapse na yung katabi mo. Hindi kaya, di ba?
So yung oxygen na ini-inhale natin, may kapalit, kailangan palitan natin ng carbon dioxide. So there's always an exchange. Yung simpleng exercise ng inhale, 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 ay nagpaparealize sa atin that everything has an exchange. We trade something to get something. We lose something to get something. Kailangan may nawawala sa'yo para makuha mo ang isang bagay. We cannot have all. So sa third installment ng series po natin na First Things First, pag-aralan po natin ito. Ayan. Sabi po nga dito, the exchange, gains, and losses. Sabi ko kagabi, Lord, grabe naman sa paghahanda ko talagang losses po. You have a way of teaching us this lesson. Sabi po sa verse 26, what profit a man if he gains the whole world and loses his soul? Or what will a man give in exchange for his soul? Ito yung katotohanan. At kung naniniwala po kayo ito yung katotohanan, hindi po sa buhay, laging nakikipag-barter tayo, lagi tayong nakikipagpalitan. Ayun. Dapat pong bigyan po natin ito ng refleksyon, pag-aralang mabuti. Dapat po natin itong bigyan ng pansin sapagkat ito po ay karunungan na nagmula sa ating Panginoong Hesus. Si Jesus po mismo ang nagtanong ng mga katanungan na ito na ating dakilang guro. Sa trabaho, sa negosyo, alam niyo po, bago tayo mag-invest, makipagpalitan, di ba pinag-iisipan nating mabuti o pinag-iisipan niyo pong mabuti? Tama ba to? Sandali, umuupo ka, bago mo tanggapin yung isang offer, tinitimbang mo muna. Lilipat ba ako ng work? Anong offer doon? Mas okay ba yung environment? Mas mataas ba yung kita? Mas mataas ba yung bayad? Mas okay ba yung benefits? O itong negosyo na ito, tinitignan natin, i-give up ko ba tong pera na ito? Kapalit ng ng business na ino-offer nila. Di ba't inuupuan natin ito? Sabi nga sa Bible, you sit and count the cost. Pagdating sa negosyo, we count the cost, nagtatanong tayo, is it worth it? Is it worth it? Pero taningin ko po kayo mga kapatid, ganun din po ba tayo on the matters of our soul? Ganun din po ba tayo mag-isip? In a spiritual life, we exchange. Nag-iisip ba tayo, sandali, Lord, pakakawalan ko ba yung prinsipyo na to kapalit ng isang koneksyon? Kasi minsan yung pakikisama, hanggang sa nakikisama ka na, hanggang sa nakikisama na. For the sake of connection. So Lord, do we count the cost? Binibilang ba natin, is it worth it? Or, Lord, kakalimutan ko ba yung prinsipyo ko about purity? Mga kabataan, babae man o lalaki, para makip lang yung relationship na to. Kasi mahal ko siya, gusto ko to. And you will let go of that principle. Kapalit, makikipagpalitan tayo. Maraming porsyento po ng isang negosyante ay hindi malulugi kung siya po ay naupo, he counted the cost, calculated the risk, at tinimbang niya yung kita compared dun sa expenses. Tama? So ganun din po sa atin. Dapat po nating tignan, sandali, what profits a man if he gains the whole world and loses his soul? Ano nga bang kapakanan, kita o gains ang makukuha natin kung nakuha natin lahat pero nawala naman sa atin ang ating kaluluwa? So sa verse po na ito, makikita natin two exchange. One that is temporary, the flesh or the world, yung katawang lupa. And one that is of greater and eternal value, and that is the soul. So tanungin ko po kayo, we human are great traders. We exchange one to get another. Pero alin ba ang mas mahigit na mahalaga sa atin? Tanungin mo yung katabi mo, anong mahalaga sa'yo? Yung flesh o yung soul? Yung flesh mo, yung katawang lupa mo o yung kaluluwa mo? Sige, tanungin mo po yung katabi mo. Anong sagot niya? Soul. Okay, tignan natin kung totoo nga yun.
Tanungin mo ulit yung katabi mo, ilang oras ang skincare mo? At ilang minuto ang devotion at prayer time mo? Yun, nagkakaalaman na. Tanungin mo ulit, lalo na kung babae kasi wala naman akong nakikitang lalaki na gaganito. Tanungin mo, magkano yung kilay na yan at yung eyelashes na yan na pumipitik-pitik? At magkano yung Bible at devotion mo? Sorry I'm stepping on some toes. Minsan pag may ingrown ka at infected, ang isang solusyon lang dyan, yung isang apakan na lang para mapiga yung nanan at gumaling. Kaya if I'm stepping on some toes, let's pray to the Lord that God will bring healing. So sa matters ng soul, alin bang mas mahalaga sa atin? O tanungin mo sa mga lalaki, sabihin mo, magkano yung kicks na yan at yung kicks na nasa bahay? At magkano yung offering kanina? Alin yung mas mabigat? So we see, kailangan po natin pag-isipan itong matubuti kasi yung flesh, yung katalawang lupa, ang sabi po sa Bible, isa lang po yung destinasyon. Nagmula sa lupa, magbabalik sa lupa. There's no other destination of the flesh kundi bumalik sa putik kung saan siya galing. Pero ang kaluluwa, may dalawang destinasyon, depende kung paano ka makipag-exchange, makipag-barter, makipagpalitan ngayon. Sapagkat ang kaluluwa, ang sabi sa Bible, the last time I read it, it has two destinations. It's either hell or heaven. Paano tayo makipag-exchange? What is our first things first? Is it really our soul? Kaya mag-ingat po tayo. Kasi the moment na nawala yung kaluluwa na yan, wala nang kapalit. Nakarinig na ba kayo ng soul transplant? Pag hindi mo naalagaan yung puso mo, there's a heart transplant. You can change it right now. Diba? May kidney transplant. Nakarinig ka na ba na transplant ng kaluluwa? And ganun lang natin siya alagaan. Ganun lang natin siya ipagpalit. Sa isang transaksyon, sa isang saya, sa isang pag-isipan po nating mabuti ka mga kapatid. Let God speak unto us. In this life, we are trading time for eternity. We only have here and now in this life to decide where our soul ends up to. Meron lamang po tayong isa. Nandyan po yan, kuya. Meron lamang po tayong isang oras, isang buhay para magdesisyon saan mauuwi at mapupunta ang kaluluwang ito. Kasi yung katawan natin, hindi natin pwedeng pagdesisyonan. Saan yan pupunta? Sa putik at alikabok yan babalik. Pero yung kaluluwa natin, we have the power to choose. So gather all our courage and to give up the desires of the flesh to keep our soul. To keep it our first things first. Sabi po sa Galatians chapter 17 verse 21, basahin mo natin, for the desires of the flesh are against the spirit, and the desires of the spirit are against flesh. For these are opposed to each other. Ano yung sound na yan? To keep you from doing the things that you want to do. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. Now, the works of the flesh are evident. Ano daw yung works ng flesh? Sexual immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, fits of anger, rivalries, dissensions, divisions, envy o pagkainggit, drunkenness, orgies, and the things are like. I warn you, sabi po dito, I warn you as I warned you before that those who do such things will not inherit the kingdom of God. Kung ano po kung ito po yung sasapitin natin, then tanungin ko po kayo ulit, what profits a man if he gains the whole world and loses his soul? Anong kapakinabangan? Yung mawala sa'yo, makuha mo ang lahat pero nawala sa'yo ang iyong kaluluwa. Let us give this world a name. Ano ba tong world na to? Bigyan natin ng 3 pangalan. Power, possession, and pleasure.
These are the things that man is willing to exchange. Willing po ang isang tao ipagpalit ang kanyang kaluluwa for these things. Sabi po niya dito, pwede nating i-rephrase, for what profits a man if he gains all the power, the possessions or riches, and the pleasure, and lose his own soul? What shall a man give in exchange for his soul? What makes a man exchange for his soul? Number 1, power. Kapangyarihan. Kapangyarihan. What profits a man if he gains the whole world? If he gains the whole world, or the power, yung kapangyarihan, pero nawala naman sa kanyang kaluluwa. Sa bansa po natin, kitang-kita po ito, lantaran kung paanong ang kapangyarihan ay parang isang droga na talagang hibang ang marami. At parang korporasyon na ayaw nilang mawala yung kapangyarihan na ron, na pinapamana, no? Parang corporation nila yung government natin, yung bansa natin na mamanahin ng asawa, mamanahin ng anak, mamanahin ng kapatid, ng pasa-pasa lang ng nanay. It works within the family. Ganon po katindi o kalala ang greed for power sa ating bansa. Ganon po siya katindi. Ganito po katindi. And di ba, kaya nilang sumira ng reputasyon, kaya nilang sirain ang isang tao just to get power. At hindi po tayo dapat magtaka. Bakit ganito? In the beginning, Adam and Eve fell into this sin. Hindi sila natukso sa pagkain. It was the power that they fell into. Bakit? Anong sabi ng serpent? Pag kinain mo ito, you will be like God. They want the power like God. Kaya hindi dapat tayo magtataka, ay, ba't ganon sila sa kapangyarihan? Sobrang sakim. Well, in the beginning, that's the downfall of the man. Wala pa po talagang nakakapag-conquer o nakakakuha ng buong mundo. Pero ipagpalagay natin, may isa pong lalaki na there's a man named Alexander the Great. Kilala niyo po siya. Si Alexander the Great, he has all the power during his time. Ang salita niya ay batas. Bawat kumpas ng kanyang mga kamay, libo ang namamatay para lang makuha ang isang lupain o ang isang bansa. To build an empire, he had millions of soldiers, milyon ang kanyang soldiers, para inuutosan niya, sakupin natin to, and they do it. Ganon siya nakapangyarihan. Napakalaki ng kanyang empire. Makikita po natin sa picture. There's no man like him na talagang halos nasakop ang lahat. Tanong, kung meron po kaya siyang email o kung pwede kaya natin siyang tawagan o sulatan at tanungin, Alexander, what profits a man if he gains the whole world or he has all the power? Anong meron? Ano kayang isasagot niya? Sasabihin kaya niya sa'yo at sa akin na, masaya ako. It's very fulfilling. But no, he cries for more. He cries for more. Sabi ni Joseph, mahirap binanggitin yung pangalan eh. Okay, man is insatiable for power. Hindi pwedeng matighaw yung uhaw niya sa kapangyarihan. In his desires and always discontented with what he has and loves only what he has not. Having more means more misery, not happiness. Longing and loving what you still don't have. Magkaroon lang ako nito, ng gamit na to, tapos pag meron ka na, bibilang ka lang ng linggo, ayaw mo na ulit, makikita mo may bago ulit. It's never satisfied. Ano kayang sasagot ni Alexander the Great? Sa dulo ng buhay ni Alexander the Great, meron siyang 3 wishes bago siya mamatay. At hayaan po natin na ang tanong na tinanong natin kanina ay sagutin niya through this. Nung namatay si Alexander the Great, meron siyang 3 wishes. Number 1,
his coffin be transported by best doctor. So gusto niya, ang mga best doctor of his time ang magbuhat ng kanyang kabaong. Pangalawa, ang wish niya na ang kanyang treasures ay ikalat doon sa kanyang puntod, ikalat lahat doon. At pangatlo, gusto niya na sa kabaong niya nakalabas yung kanyang dalawang kamay. Nakalaylay. Gusto niya nakalabas yung kanyang kamay. So isa sa mga generals niya na trusted niya, nagtanong, sabi niya, Sir Alexander the Great, bakit po ganito yung gusto niyong paraan ng paglilibing po sa inyo? At paniliwanag ni Alexander the Great, gusto ko na yung pinakamagaling na doktor ang magdala sa akin dahil gusto ko, sabi niya, na malaman ng lahat to demonstrate this way that in the face of death, they have no power to heal. Nasa harap ng kamatayan, walang kapangyarihan ang mga doktor, kahit gaano kagaling, para magpagaling. Ang Diyos lamang ang tanging ang dakilang tagapagpagaling. Pangalawa, I want the grounds to be covered with the treasures that all can see the material goods acquired here remains here. Para makita ng lahat ng nakuha mong yaman, dito ay mananatili dito. Pangatlo, sabi nga, gusto ko yung kamay ko nandun lang sa hangin nakalabas sa kabaong. Sabi niya, para makita ng lahat, so that all can see. Sabi niya, empty hands we come in this world and empty-handed we live. When the most precious treasure of all, time runs out for us. Even the great man, Alexander the Great, left all his riches. He came empty, he left empty. Sa salita ni Job, in the words of Job, ang sabi po niya, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina, hubad din akong babalik doon. Ang Panginoon ang nagbigay, ang Panginoon ang babawi, purihin ang Panginoon. Can we say that? Purihin ang Panginoon. Well, ang Panginoon ang nagbigay ng aircon, inalaw ni Lord na makuha, purihin ang Panginoon. Baka tinuturuan tayo, lumipat na kayo dyan kasi, patayo nyo na yung church building nyo. Pray kayo ng pray, hindi kayo kumikilo, sabi ni Lord sa atin. Come on, palakpakan po natin si Lord. So what profits a man if he gains the whole world and lose his soul? Sa mundong ito na lahat ng bagay may kapalit. Isa sa mga bagay na na willing ipagpalit ng isang tao ang kanyang kaluluwa ay ang possessions or kayamanan, riches. Riches, kayamanan. Alam niyo po, there's great slavery in riches. There's great slavery in riches. Gold in the man's neck, yung gold, yung mga makakapal na ginto, sa leeg ng isang tao, it dazzles, it sparkles, kumikinang, at sumisigaw siya ng success at social status, but it oppresses and burdens the wearer of its weight. Yung gold na yon, ino-oppress niya at pinapahirapan niya sa pamamagitan ng kanyang bigat yung nagsusuot. Hindi ako masyado sa kwintas kasi pag nagkikwintas ako, sumasakit yung batok ko. Kahit ID. Not unless I have collar. So yung collar yung sumasalo. So you see? We see it as something sparkly but it oppresses. Imagine nyo yung bigat ng nakaw ng sakaban ng bayan. Time will come, they will face accounting sa ating Panginoon. Si Lord, He do accounting. Kaya di ba pagkatapos yung pakainin ng 15,000, pinagbilang niya, ninote pa nila ilan yung natirang isda, ilang basket yung natirang pagkain. So God is good at accounting. And He will do accounting. So let us continue to pray for our nation. Pwede nating isipin, grabe po, no, hindi sila nakantento. Well, sabi nga sa puso ng tao, talagang hindi nasasatisfy. Kapangyarihan man yan o pera. Sabi sa isang awitin, na ang title ay Never Enough, galing po ito sa movie The Greatest Showman. Kakantahin ko sana, pero ang taas nito eh.
Tinanong ko si JL, kaya mo ba? Baka dito na po kayo umuwi pag kinanta ko. Ano? Sabi niya, all the shine of the thousand spotlights, all the stars we steal at the night sky will never be enough. Never be enough. The towers of gold are still too little. These hands can hold the world, but it will never be enough. Never be enough. Never be enough for me. For me. Never enough. Kailanman hindi magiging sapat. Ilang beses ko na ba itong narinig? Ang plano lang po namin ay saglit lang na pag-abroad, tapos uuwi din po ako. Makaahon lang po. Taon na yung binilang at lumipas, hindi na nakauwi sa pamilya. Bakit? Pundar after another. Walang timeline. Pag nagkakapera, okay, pundar. Tapos pag nakakasasakit, palitan natin. Yung mas malaki, hindi na tayo kasya, hindi na tayo komportable sa ganito. See? Never enough. Never enough. Sasabihin natin, last na overtime ko na to, papahinga na, last na racket ko na to, pero sabi ni Lord, tignan natin. O pwedeng sabihin natin, sandali, wala akong issue sa ganyan sa kayamanan wala akong issue sa mga ganyan riches. Tanungin mo yung katabi mo ng tanong na to, ilang Shopee account ang create mo para makakuha ng piso na item? Para makuha ng free shipping. We love you, ha? What profits a man if he gains all the possession and riches of the world? Kung may email si Solomon, i-email po natin siya, what will be his answer? Anong sagot niya sa tanong na ito? Ecclesiastes 5 verse 10. Those who love money will never have enough. How meaningless to think that wealth brings true happiness. Ang taong maibigin sa pera at iba pang kayamanan ay kailanman hindi masisiyan. Wala itong kabuluhan. One of the famous man we know in our age ngayon, sa panahon po natin, is Bill Gates. Si Bill Gates, sobrang bumagsak po ang kanyang net worth. Bagsak ang kanyang net worth. Why? Si Bill Gates' net worth went down significantly. Bakit? Kasi transfer niya yung kanyang billions para sa isang foundation na tinayo niya, Bill and Melinda Gates Foundation. So transfer po niya most of his wealth, of his billions of dollars sa foundation po na ito. Part po ito ng kanyang long-term plan not to die rich. Ayaw niyang mamatay ng mayaman. And use his fortune to address global wealth and poverty and education challenges. Sa isang 2025 interview in Times of London, tinawag po ni Bill, bakit po siya nag-end sa ganitong sitwasyon? Bakit po siya nag-come up sa ganito? Maybe it's because of this. Sa isang interview, sinabi po niya sa The Times of London, Gates called divorce the mistake I most regret. And miserable for me and for the least 2 years. Nagkaroon po siya ng divorce kasi maraming time ang ginugol niya para i-build ang kayamanan ng kanyang kaharian. At sa isang article, hindi ko po mahanap ulit, pero nabasa ko sa isang article, isa sa mga regret niya ay hiningi niya ang kanyang mga trabahador, ang kanyang mga empleyado na magtrabaho sa kanya longer than the working hours. Overtime, weekends na kinuha niya sa mga trabahador niya. Isa yon sa bagay na pinagsisisihan niya. Maybe doon niya na-realize, sandali, kung ako nawalan ng asawa, ilan kaya sa empleyado ko yung nawalan ng pamilya because of working more than the required hours. Ngayon, nung naranasan niya yung divorce, sa kanya naisip, doon niya nalaman, I know my first things first. Hindi na pera.
Kaya hindi na issue sa kanya kung ibigay niya yung pera niya sa foundation, kung may matara sa kanya sa o wala. Sabi niya, this is what matters to me. This is my first things first. Ang tithes and offering, ang sacrificial giving natin sa first fruit, these are our ways of putting ourselves or our heart back to what matters most. Para hindi tayo makagat o tamaan ng kamandag ng pagmamahal sa salapi. Kaya tayo tinuturuan ng Panginoon, ibalik ang 10%. Kaya tayo may first fruits. That's our way. Para tumakas sa kamandag ng pagmamahal sa pera. Sa Philippine Star Opinion, may sinulat po doon, 11 regrets in life that matters most. Sinulat po ito ni Attorney Jimenez. Sabi po niya, kahit na yung pinaka-successful na tao at wealthiest, meron silang regrets. Sabi niya, if only they could live, kung pwede lang silang mabuhay ulit at magsimula ulit, sabi nila, mabubuhay sila sa ibang kaparaanan. Siguro, sabi niya, mag-i-enjoy sila. Siguro, i-preserve nila yung mga nasirang relasyon at magpapatawad ng mga dating kaibigan. Isa sa mga regret, bibilisan ko lang po ito, sabi niya, the regret of having found no purpose in life. Walang calling. Walang calling. Sabi nga, dapat sana nung ini-interview niya yung mga mayayaman sa ating bansa, sabi nga, sana na-search ko yung puso ko, ano ba yung mas mahalaga? Ano ba yung totoong mahalagang bagay sa mundong ito sa akin para hindi ako nabuhay na half-hearted, lukewarm? 2, marrying a wrong person na nagbigay ng maraming pains, sakit na nag-end sa divorce, separation. 3, living to work and not working to live. Nabuhay para magtrabaho, trabaho, kumita, pero hindi na nabuhay ng totoo. 4, having true and lasting friends and not having true and lasting friends and abandoning the authentic ones. Not having a certain self to the bullies. Sabi nga, sa buhay, you dance with the music. Pero sabi nila, sana, pagdating sa prinsipyo, I could have stand as a solid rock na tinayuan ko talaga to. Ito yung prinsipyo ko, hindi mo pwedeng baguhin. 6, compromising what matters most, like integrity and honor for the sake of what matters less. Principles, they should have, prestige, like money, prestige, and power, they ended up losing it all. Nawala lahat. 7, not taking care of their health. Anong nangyayari? Sige, nasisira ang katawan para kumita ng yaman. Pero pagkatapos masira ang katawan, gagastusin, willing silang i-give up lahat ng yaman para makuha ulit yung kalusugan. And they end up losing both. Nawala pareho. How many have we prayed? Hindi sa church natin. There are many times that we are called outside our church to pray for a dying person. At ganito yung naging sitwasyon. Namuhay ng matagal sa abroad para magtrabaho at ipundar ang lahat para sa pamilya. And then, they end up losing that man, that father, at yung yaman. Anong naiwan sa mga anak? Utang sa ospital at babayarin. This is sad. Kaya church, let us define what is your first things first. Ano ba talagang mahalaga sa atin? At, being nerds. Pero yung naging employee na lang daw sila at hindi na nag-business. 9, believing that being richer is equivalent to being happier. Wrong. 10, loving relatives too much to the extent of committing wrongs. Nasira ang kanilang honor, reputation. Alam niyo yun, minsan ganito, sa sobrang pagmamahal sa pamilya, mali na yung pamilya, pinaglalaban pa rin, so naging balok tutuloy. Ito yung ibig sabihin po nun. And 11, the worst regret of refusing to forgive, dying with resentment and carrying grudges on the grave. Alam niyo po, ang taong hindi nagpapatawad, sabi nga nila, buhay pa pero nabubuhay na sa impyerno. Sabihin mo sa katabi mo, sorry na. Magpatawad ka na. Patawarin mo na ako. Jesus died to save us from hell. But man exchanged his soul for
physical pleasures. So power, possession, physical pleasure. Romans chapter 1 records, sa Romans chapter 1, doon po naitala ang tatlong pinakamatindi at nakakatakot na palitan or exchange. Medyo mahaba po ito, but stay with me. Verse 21, sabi po niya, "For although they knew God, they neither glorified Him or honored Him, or glorified Him, nor gave thanks to Him." Hindi sila nagpasalamat sa Panginoon. "But their thinking became futile, and their foolish hearts were darkened." Although they claimed to be wise, sabi nila marunong sila, but they became fools. Ito yung first exchange. "And exchanged the glory of the immortal God for the images made like a mortal human being, birds and animals and reptiles." 24, "Therefore God gave them over to the sinful desires of their heart, to sexual impurity, for the degrading of their bodies with one another." They exchange, second exchange, they exchange truth about God for a lie. They worship and serve and created things rather than the Creator who is forever praised. Nakita natin to sa Facebook. Maraming nagsabi, "Salamat, Sierra Madre." Hindi salamat, Panginoon, sa Sierra Madre. Di ba nangyari siya? We worship the creation and not the Creator. Come on, church, it's time to wake up. Verse 26, "Because of this, God gave them over to the shameful lust. Even women exchange natural sexual relations for unnatural ones. In the same way, men also abandoned natural relations with women and were inflamed with the lust for one another. Men committed shameful acts with men and received themselves the due penalty of their error. Therefore," tignan po natin yung kinahinatnan, "just as they did not think worthwhile to retain the knowledge of God, so God gave them over." Sabi ni Lord, ayaw nyo sa akin, hindi ako namipilit, go. Ang pintuan ko, sabi ng Panginoon, ay hindi nakasara. Anytime pwede kang pumasok, you are welcome. Pero anytime na gusto mong lumabas, you can come out. Hindi ko nilalak yung pintuan ko, sabi ng Panginoon. God gave them over to their depraved mind, so that they do what ought not to be done. They became filled with every kind of wickedness, evil, greed, depravity, and they are full of envy, murder, strife, deceit, panlilinglang, malice. They are gossipers, slanderers, God-haters, insolents, arrogant, boastful. They invent ways of doing evil. Nakakalungkot, maraming magagaling ngayon ginagamit sa masama. They disobey their parents. Okay, repent tayo mga anak. Lord, we are sorry. They do not understand. They have no understanding, no fidelity, no love, no mercy, although they knew God's righteous decree that those who do such things deserve death. They not only continue, but they approve those who practice them. Napakalungkot na kasasapitan ng isang tao. Tignan po natin ang table na ito. 3 exchanges and God's 3 responses. Pinagpalit ng tao ang glory, ang karangalan ng Panginoon of the immortal God for the images that is mortal being. Anong sabi ni Lord? Sige, okay, yan yung gusto nyo, hindi ko kayo pipigilan. God gave them over to the sinful desires of their heart. Second exchange, they exchanged the truth of God for a lie. Ang daming lies sa Facebook. Ang daming hindi totoong balita, pero salamat, marami na rin na-correct. Anong response ni Lord? Okay, gusto nyo ng kasinungalingan. Ayaw nyo ng katotohanan mula sa aking salita, sabi ng Panginoon. You don't want my truth?
Okay, because of this, God gave them over to their sinful lust. Third exchange, they exchanged natural sexual relations for the natural ones. And God said, yes, okay, I release you. Sabi ng Panginoon, God gave them over to their depraved or evil mind. If you are sitting next to your cell leader, magpasalamat ka. Ilang beses ka nang nakikipagpalitan at nagpapaalam na ayaw mo na kay Lord, ayaw mo nang mag-church, ayaw mo na sa ministry, pero pinaglalaban ka. Magpasalamat ka ngayon. Kasi kung hindi, sabi ni Lord, pag si Lord ang tatanungin mo, sabi ni Lord, yan ang gusto mo anak pagbibigyan kita. Pasalamat ka. Ginagamit pa rin ni Lord yung mga life group leaders, mga mentors, pastors, to keep you. Can we pray, give God praise? At walang nagpapasalamat. Kagaya ni Abraham, sabi ni Lord, tutubukin ko na sila. Sabi ni Lord, please, Lord, kung meron bang 100, kung meron bang 50, kung meron bang 10, tas wala talaga. Sabi ni Lord, parang awan mo na Lord, alang-alang sa iyong pangalan. John 1 chapter 2, verse 16, for the world offers only the cravings of the physical pleasure, a craving for everything we see, the pride in our achievements and possession. These are not from the Father, but from this world. So, ibig sabihin, therefore I conclude, ang exchange ay hindi lang exchange ng bagay. It's an exchange of choosing who is your Father. Sinong yung Ama? Kasi sabi nga, these are not from the Father. Yung pag-ibig sa kapangyarihan, sa salapi, at sa pita ng laman. It is choosing God. And is our Father the Lord? Is He the first or the Father of this world? Kamusta kapatid? Ano pong sagot natin sa tanong na ito na kanina pa natin pinag-uusapan? Is there something that came out to our mind? What profits a man? Nasagot mo na po ba? What profits a man if he gains the whole world and loses his soul? What will a man give in exchange for his soul? Si Haring Solomon, siguro siya yung pinakamagandang example dito. King Solomon had it all. Meron siyang kapangyarihan, power. He is the king. Ang kanyang boses, ang kanyang salita ay batas. Bawat sabihin niya, bawat galaw niya, yun ang masusunod. He has all the riches that during his time, ang mga gold ay mukha lang bato sa daanan, nasisipa-sipa lang nila. Ganon kayaman si Haring Solomon. And when it comes to pleasure, meron din si Haring Solomon yan. Ikaw ba naman magkaroon ng 1,000 wives Or 1,000 na babae, 700 wife, and 300 mistress. So he had it all na pwedeng nasain ng tao. So ulit, kung magchat-chat tayo sa kanya ngayon, kung mag-PPM tayo sa kanya, Haring Solomon, PM sent. What profits a man if he gains the whole world and loses his own soul? Ano ang magiging sagot ni Haring Solomon? Let us learn from the wisest man and richest man and powerful man who ever walked on earth. Ang sagot niya ay matatagpuan po natin. Hindi na natin kailangang hanapin ano bang email address niya. Ecclesiastes chapter 1, verse 2 to 3. Meaningless, meaningless, says the teacher. Utterly meaningless. Walang kabuluhan. Everything is meaningless. What do people gain from their labors, at which they toil under the sun? I say to gain the whole world is but little, especially kung sa harap ng Panginoon tayo ay isang makasalanan. What worth it is? Anong halaga? Anong value? Kanon kapatid, sagutin natin, anong value na makuha mo lahat, makuha natin lahat, pero buhay pa tayo, alam na natin na susunog na tayo sa impyerno. Pwedeng not literal, pero yung hindi ka makatulog. Kasi alam mo, binabagabag ka. Na yung konsensya na, why are you away from the Lord?
Examine our soul. What gain is there for us? Kung ang yaman-yaman natin sa lupa, pero pagharap natin kay Lord, dukha tayo. Pulobe. Kawawa. Sabi sa Pahayag 3:17, sapagkat sinasabi mo, mayaman ako, masagana, wala nang kailangan pa. Hindi mo alam, ikaw ay aba, kawawa, dukha, bulag, hubad sa harapan ng Panginoon kung wala si Kristo sa ating puso. Mag-encounter na mga kapatid. Work out natin. Let it be a response. Mukha tayong mayaman sa lahat, may bling-bling, may kumikinang sa kamay, magarang sasakyan. Hindi natin sinasabing masama ito, no. Nagiging masama ito kung iniibig natin, higit pa sa Diyos. Basahin po natin yung verse bago po yung binasa natin kanina. Mensahe ng Panginoon para sa iglesia ng Laodicea. Isulat mo sa anghel ng iglesia ng Laodicea. Ito ang sinasabi niya sa pangalan ay Amen. Na ang pangalan ay Amen. Ang tapat at tunay na saksi na siyang pinagmulan ng lahat na nilalang ng Diyos. Alam ko ang mga ginagawa mo, sabi ni Lord. Alam kong hindi ka malamig, ni mainit. Mabuti pa sana kung malamig ka o mainit ka, sabi ni Lord. This is a letter. Ngunit dahil ikaw ay maligamgam, hindi mainit ni malamig, isusuka kita. Kamusta kapatid? Kamusta yung relasyon natin sa Panginoon? Mainit ba? Kung mainit, tanungin natin, ano pa yung dapat natin gawin para manatili yung alab na to? Para di mawala. O kung malamig, anong lunas ang kailangang ilapat para bumalik ang init? At kung malagamgam, kapatid, hanggang kailan mo gustong ganyan? Mawawala, bumabalik. Ito na naman. Darating, uuwi, ganon ulit. Wala na sigurong isang mas nakakatakot pa para sa isang anak, asawa, na mag-abroad, tas naipundar lahat, naibigay lahat, tas pag uwi sa bahay, hindi na siya kilala ng pamilya. Na yung bata hindi makalapit sa kanyang tatay, sino siya? Mama, sino siya? O higit pa kaya, paano pa kaya kung humarap tayo sa Panginoon, gaining the whole world, and we lost our soul, at haharap tayo sa Panginoon, sabi niya, hindi kita kilala. Sino ka? Isusuka kita. Huwag nating hayaan na mauwi tayo sa sitwasyon na gano'n. Nung nanakaw yung AC, sabi ko sa mga leaders kaninang umaga, ito yung totoong emotion na nararamdaman namin na pastor. Ibig naming humagolgol, umiyak. Pero wala kaming time. Wala pa kaming time, wag muna ngayon. May dapat tayong asikasoy, may mga taong magdarating. Kailangan nating paghandaan, mas mahalaga sila. Kaysa sa emotion na meron tayo ngayon, wag muna, Lord, wag muna. Lord, bahala ka na po dito. Ang mga church leaders natin sa GC namin, puro iyak yung reaction, iyak. Nung sined namin sa kanila kagabi, wala na yung aircon natin. Wala lahat. Pero kapatid, alam nyo, grabe si Lord, ano? Ganito siya magturo sa atin ng lesson. Talagang pinakita niya sa atin, fresh na fresh. Freshly baked. Nasabi ni Lord, okay, ganito kayo masaktan para sa isang compressor AC na ako nagbigay. Sabi ni Lord, how about yung mga mahal natin sa buhay? How about yung kapatid, anak, asawa, tatay, nanay, na ninanakaw ng kaaway, na sinisira ng kaaway? Iniyakan natin yung aircon,
Na pwedeng nandyan, pwedeng wala. Ayun, pwede naman pala eh. Pwede naman pala, pero tanong ni Lord, ganun din ba tayo umiyak sa kaluluwa sa bawat kapatid na nawawala? Tignan mo kapatid. Ganun din ba tayo? O okay lang sa atin umattend na iwan yung iba sa pamilya natin doon? Gains and losses. Pag-isipan natin. Bakit ganun? Ba't ganun tayo manghinayang paglugi sa negosyo? Sobrang dinaramdam natin. Pero yung mga Sunday na ipinag-antay natin si Lord, hindi tayo dumating, hindi natin nakikita na lugi. Parang okay lang na pinagpalit natin yung nourishment, yung kapupunan ng kaluluwa natin, tas okay lang sa atin, tas babalik ulit tayo kay Lord na parang wala lang. Pero bakit ganun tayo masaktan pag material na bagay yung nawawala? Kailan tayo iiyak na magsisisi na sasabihin natin, sana nadala ko siya kay Lord, sana nasharean ko siya pag wala na. Pag wala na. Kailan ka babalik? Tanungin ko kayo, ano bang pwede nating gawin, ibayad pag yung kaluluwa natin nawala? Sige, sagutin niyo po. Mag-ingat tayo, anong ine-exchange natin, anong pinapalit natin. Alam niyo si Satan, he is willing to give the whole world, kahit times 3 pa, makuha lang yung kaluluwa mo, tapos ganun mo siya ipagpalit. Si Lord, anong kayang, kasi alam ni Satan, walang value yung mundo at lahat ng nandito, walang halaga yon, walang dating. Pero si Lord, si Jesus, anong ginawa niya para lang makuha, masalba, to redeem your soul? Nandyan po yung kapatid. Balikan natin. What Satan will be willing to give in exchange for your soul? The world. What Jesus gave to redeem your soul, He gave His life. Ganon kahalaga, ganon yung value ng soul mo na pinaglalaban ng Diyos hanggang sa kamatayan, pinaglaban ng Panginoon at hanggang ngayon pinaglalaban ng Panginoon at hanggang ngayon ino-offeran ka ni Satanas. Kahit gusto mo to, gustuhin mo tong mundong to, tong kayamanan na to, tong kapangyarihan na to, itong nasa ng laman, ibibigay ko sa'yo, ibigay mo lang sa akin yung kaluluwa mo. Anong exchanges ang ginawa natin nitong linggong to? Pagdating ng dulo ng buhay natin, kanino mauuwi yung kaluluwa na to? Kanino natin pinagpalit? I hope today that we feel that bankruptcy in our hearts. Naramdam natin sobrang bankrupt tayo pag wala si Kristo. Surrender it to the Lord. Sabi sa verse 25 ng Matthew chapter 16, whoever will save his life will lose it. And whoever will lose his life for my sake will find it. For what is a man profited if he gains the whole world and lose his own soul? What shall a man give in exchange for his soul? Tumayo po tayo. First things first. More than anything else. Lord, our soul. Help us to see the value of the soul. Kapatid, kung ikaw ito, why not come to the Lord? Kung minsan sa buhay mo, inibig mo ang mundo, pinagpalit ang relasyon sa Panginoon, this is your time to put the first things first again.
We will give you a moment to pray. Let us take this moment of silence. Ikaw lang at ang Panginoon. Ikaw lang at ang Panginoon. Commune with the Lord. Anong sinasabi ni Lord sa'yo ngayon? It's time to act. It's time to respond. Panginoon, narito po kami ngayon. Lumalapit, nagsusumamo, humihingi ng tawad, Lord God, sa anumang kaparaanan, Lord God, na naipagpalit namin ang kaluluwang ito. Sa mga makamundong bagay. Lord, we want to make you first things first again. To give the highest value to our relationship. To give the highest value sa soul na binili mo ng iyong buhay. And we cry out, Lord. We cry out. Tulungan mo kami. Sa mga kapatid namin, mahal namin sa buhay, pamilya, kaibigan, na sa tingin namin, binibenta ang kanyang kaluluwa, pinapagamit sa mundo, nalalaspag para sa mga makamundong bagay. Lord, help us. Use us to rescue them. To tell them that what matters most is the soul. Gamitin mo po kami, Panginoon. Heal us. Redeem us once more, O God. And thank you for saving this soul. Thank you, Jesus, for keeping this soul, our soul. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Come on, let's give God praise. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning. Once again we sing, I have decided. I have decided to follow Jesus. Lift our hands. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. Come on, we'll sing.
everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back, no turning